Ang kwento ay nagsisimula nang ipakilala ang isang estudyanteng nagngangalang Akutso sa kanyang bagong klase, subalit nagulat ang lahat sa kanyang itsura at binanggit ng guro na sinubukan ni Akutso na gamitin ang hair tonic ng kanyang ama noong bata pa siya, ngunit ito pala ay cream na pang-alis ng buhok. Nagbigay si Akutso ng isang malungkot na pagpapakilala tungkol sa kanyang sarili, kaso umaasa siyang magkakaroon siya ng bagong mga kaibigan at pinasaya siya ng lahat. Ngunit nalaman natin na ang kanyang kwento ay isang kasinungalingan lamang dahil sa tingin niya ay madaling maloloko ang mga tao. Biglang napansin ng guro ang isang bagay sa kanyang ulo at nang tinanggal niya ito, lumabas na nagsusuot lang pala si Akutso ng wig at talagang may buhok siya at pakiramdam ng guro ay niloko siya kaya nagpanik siya, sinabing bigla itong tumubo at sinubukan pang tanggalin ang kanyang buhok. Pagkatapos ng eksena, sinabi ng guro sa kanya na umupo na at iniisip ni Akutso na walang naghihinala sa kanyang tunay na pagkakakilanlan, bigla siyang may napansin na babae na agad niyang nagustuhan at nginitian siya nito kaya agad siyang nahulog sa kanyang charm, nagdulot ito ng kakaibang reaksyon sa kanyang katawan. Sa kanilang pahinga, patuloy na iniisip ni Akutso ang babae at ini-imagine kung ano ang pakiramdam kung siya ay magiging kasintahan nito, iniisip niya kung paano siya magtatanong dito. Ngunit bigla na lang may isa pang lalaki na umamin ang kanyang damdamin sa babae at agad siya nitong tinanggihan. Ang isa pang lalaki na nagngangalang Yuya, ay humingi ng paumanhin dahil sa eksena na ginawa ng kanyang kaibigan at nalaman natin na ang kaibigan niya ay si Herod at ang pangalan ng babae ay Lily. Nakilala ni Akuta si Yuya at Herod at hiniling niyang malaman pa ang tungkol kay Lily. Nalaman nilang siya rin ay isang transfer student at inilarawan siya ni Herod bilang isang anghel. Ngunit nabahala si Akutso nang marinig ito at napansin ni Herod na interesado si Akutso kay Lily, kaso binalaan siya na hindi ito magiging madali dahil 5 beses na siyang tinanggihan. Nagpa siya si Herod na subukan muli ngunit pinigilan siya ni Yuya, sinabing subukan na lang ulit sa ibang araw at humanga si Akutso sa kung paano nagagawa ni Lily na magpaantig ng puso ng mga tao, iniisip niyang perpekto siya para sa kanyang layunin. Habang naglalakad siya pauwi, nagtataka siya kung paano siya lalapit dito kaso bigla niyang nabangga si Lily at tinanong niya kung ano ang ginagawa nito sa eskinita at binanggit nitong naliligaw lang siya. Hindi alam ni Akutso kung paano makipag-usap dito kaya muli niya lang ipinakilala ang kanyang sarili. Natawa si Lily sa kanya at nagpakilala rin siya at napansin niya na nasira ang manggas nito. Naisip niyang nangyari iyon nang mabangga niya ito kaya nag-alok siya na bumawi dito at binanggit nito sa kanya na huwag mag-alala. Sa halip ay cute itong nagyaya sa kanya na magkape sila at agad siyang pumayag. Nagkwentuhan sila habang naglalakad at nagkapalagayan ng loob dahil pareho silang mag-isa lang nakatira, ngunit habang tumawid ng kalsada si Lily napansin ni Akutso na may paparating na truck kaya tumalon siya para iligtas ito, dumaan sa isang pagbabago at nakitang nagawang protektahan niya ito. Nag-alala si Lily sa kanya at nagulat nang makita ang kanyang mukha. Ngunit lihim itong ngumiti at nagsimulang magtipon ang mga tao sa paligid nila kaya mabilis siyang dinala ni Lily palayo. Nagtungo sila sa isang parke at nagtaka si Lily kung kailangan niyang pumunta sa ospital subalit sinabi niyang ayos lang siya at pinasalamatan siya nito sa pagligtas. Nagtaka siya sa tunay niyang pagkakakilanlan at nagtatanong kung paano siya naging maayos lang matapos mabangga ng truck. Iniisip na baka hindi siya tao at nadismaya si Akutso na nabunyag na ang kanyang pagkatao kaso napansin ni Akutso na hindi tila natatakot si Lily, kaya nagpa siya siyang samantalahin ang pagkakataon at umamin na siya ay isang demonyo. Inihayag niya na siya ay nasa misyon dahil nanganganib ang impyerno, mayroong labanan sa kapangyarihan laban sa mga anghel at natalo sila sa digmaan dahil sa katamaran ng mga demonyo. Kaya't inatasan siya ng kanyang nakatataas na humanap ng isang charismatic na leader na magagawang mag-motivate sa kanila. Hiniling ni Akutso kay Lily na maging leader nila subalit nag-alangan si Lily at bagamat nagulat na malaman na totoo pala ang mga demonyo, gayunpaman ay naisip niya kung gaano kabait si Akutso at kung paano siya niligtas, ngunit hindi niya iniisip na siya ay espesyal talaga. Tiniyak sa kanya ni Akutso na magugustuhan siya ng lahat kaso bigla siyang ginapos ni Lily at binagsak sa lupa. Nagulat si Akutso at tinawag siya ni Lily na tanga at lumitaw ang kanyang mga pakpak at inihayag na siya pala ay isang anghel. Labis na nabagabag si Akutso sa pagkakatuklas na ito at natuwa si Lily sa kanyang reaksyon, sinubukan na tumakas ni Akutso kaso sinabi sa kanya ni Lily na walang saysay ito dahil siya mismo ang lumikha ng mga tanikala at may kontrol siya sa lakas at haba nito. Inis na kinurot ni Lily ang kanyang mga mata,
inihayag na kinailangan niyang harapin ang dalawang demonyo sa isang araw at nauna rito ay nakipaglaban siya sa isang demonyong uri ng hayop bago sila nagkita, kung saan napunit ang kanyang manggas. Nagalit siya dito dahil sinaktan siya kaya pinapahiya niya ito bago ito pinalayas. Nagngit-ngit sa galit si Akutsu sa ideya na napapahiya ang kanyang kasamahan, pinakawalan ang kanyang kapangyarihan at nakawala mula sa kadena. Sinugod niya si Lily kaso madali siyang umilag, na-impress sa kanyang kakayahang makalaya at muling umatake si Akutsu ngunit sinipa siya ni Lily at pinadala siyang lumipad, muli siyang hinuli ni Lily gamit ang kanyang kadena at itinaas siya at ibinagsak sa lupa. Tinawag niya ang isang karit. Handang tapusin si Akutsu subalit sinabi niyang palalayain niya ito kung ibubunyag niya ang plano ng mga demonyo. Tumanggi si Akutsu na sabihin kaya handa na si Lily na tapusin siya kaso bigla lang siyang hinihipan sa mukha at sinasabing nagbago ang isip niya. Nagtaka si Akutsu kung pinalalaya na siya ni Lily pero inalok siya nito ng kasunduan kung saan palalayain siya nito kapag nagtrabaho siya para sa kanya. Mahirap para sa kanya na magtiwala kaya binalaan siya ni Lily na iiwan siyang nakagapos at ipapahiya online. Wala nang ibang pagpipilian si Akutsu kaya pumayag siya at inilabas ni Lily ang isang espesyal na kwelyo. Nakipagbuno si Akutsu laban sa kanyang ngunit nagawa niyang ipuses ang kanyang mga braso, at napagtanto ni Akutsu na hindi na siya makakabalik sa impyerno ngayon. Ngayong si Akutsu ay naging alipin ni Lily. Plano niyang gamitin ang mga demonyo ngunit tumanggi siya at sinasabing ang mga demonyo ay may moral na code na nagbabawal sa kanila na traidorin ang taong tumulong sa kanila at gayunpaman, walang pakialam si Lily sa kanyang kwento. Iginiit ni Akutsu na hindi siya makikilahok sa pagtataksil kaya sinubukan niyang tanggalin ang kwelyo ngunit naging walang lakas siya sa lupa. Nilinaw ni Lily na hindi niya kailangan ang pahintulot niya upang gamitin siya at ang kwelyo ay nagpawalang bisa sa lahat ng kanyang kapangyarihan, at binigyan siya ng kakayahang kontrolin ang kanyang mga kilos. Mukhang natatakot si Akutsu at hiniling ni Lily na isaalang-alang niya muli ang kanyang desisyon o mapipilitin siyang mapaparusahan siya kung hindi siya makipagtulungan. Napansin ni Akutsu na hindi sumusunod ang kanyang katawan sa kanya at pinilit siya ni Lily na sabihin ang ayaw niya, hiniling sa kanya na huwag mag-atubiling magutos. Iniutos niya sa kanya na kumuha ng inumin kaso may isyo dahil sa kabila ng pagsunod sa kanyang mga utos. Hindi niya makontrol kung paano ito tinutupad ni Akutsu, na humantong sa kanya na gumawa ng kakaibang mga pose. Pagkatapos niyang bumalik dala ang mga bote ng inumin, naguluhan siya dahil wala itong dalang anuman sa kanyang mga kamay, kaya ipinaliwanag ni Akutsu na wala siyang bag nang ibigay niya ang utos kaya itinago niya ang mga inumin sa kanyang katawan upang mapainit ito, at binato siya ni Lily ng isang bagay bilang parusa. Makalipas ang ilang sandali, nakapag-ayos si Akutsu ng trono para sa kanya kaya pumayag si Lily na gantimpalaan siya sa kanyang trabaho. Pinilit siya ng kwelyo na magsalita nang hindi niya iniisip kaya humingi siya ng sipa sa puwet. Napapahiya si Lily sa hiling na ito kaso nagpasya siyang gawin ito bilang gantimpala. Inilahad niya ang kanyang paa ngunit biglang lumitaw ang isang pulis upang pag-alitan sila sa paggawa ng ganitong bagay sa publiko. Nagulat si Lily at mabilis na tumakas at pinapayagan si Akutsu na muling makontrol ang kanyang katawan. Sila'y tumakas patungo sa isang eskinita kung saan hindi sila makikita at pagkatapos ng takot ay nagpasya siyang maging seryoso at humingi ng kooperasyon niya. Nagbabanta na ipapahiya siya sa publiko muli kaso mas gusto pa rin ni Akutsu na palayasin siya kaysa tumulong. Ngunit ipinaliwanag niya na hindi niya balak gawin iyon dahil may layunin siya sa isip. Pumayag lamang si Akutsu na tukuyin ang mga demonyo dahil nararamdaman niya ang presensya ng kanyang uri. Sapat na ito para kay Lily kaso malinaw niyang sinabi na magkakaroon ng masamang mangyayari kung hindi siya maayos na magbibigay alam. Ipinaliwanag niya na mula ngayon siya ay magiging lingkod niya at nangangakong gantimpalaan siya sa paggawa sa kanya bilang isang disente at tapat na tao. Ngunit hindi ito tumugma sa kanyang mga inaasahan at pagkatapos ay nagtaka siya kung ano ang gusto ng isang teenager bilang gantimpala. Pero nagpa siya na mag-isip ng mas mabuting bagay sa ibang pagkakataon. Muling lumitaw ang pulis kaya kailangan nilang tumakas muli, ngayong pabalik ulit sa kanilang mga tahanan at galit na iniisip ni Akutsu ang tungkol sa kwelyo nang bigla niyang ma-realize na hindi na niya ito suot, ngunit sa halip ay may pares siya ng mga tato sa kanyang leeg. Mukhang nakalimutan ni Lily na banggitin ito at nagdulot ito sa kanya ng malaking abala at sinira ang kanyang plano na pumunta sa pool. Alam ni Akutsu kung ano ang dapat niyang gawin at iniisip na kailangan niyang alisin ang kwelyo at harapin si Lily. Samantala,
Inihahanda ni Lily ang kanyang arawang ulat kaso hindi niya binanggit si Akutsu sa kanyang mga superior. Isinasaalang-alang niya na sa wakas ay nakahanap siya ng isang mahalagang demonyo at nais patunayan na kaya niyang kontrolin ang kanyang mga kapangyarihan upang mapansin ng langit at pagsisihan nila kung paano nila siya trinato. Magkasalungat ang kanilang mga layunin kaya ang tanging napagkasundoan nila ay siguruhin ang kabiguan ng isa't isa at sa isang flashback, nakita natin si Akutsu na nakikipag-usap kay Liz, ang kanyang superior at habang sinasabi niya sa kanya na siya ay ililipat sa mundo ng tao. Nag-aalala siya tungkol sa pagiging tamad ng mga demonyo at nais tumugon ng matindi sa patuloy na pag-atake mula sa mga anghel, kaya kailangan niya ng motivation na maibibigay ng isang charismatic na tao at ipinakita niya kay Akutsu ang patuloy na pagpapahiya na dinadanas ng mga demonyo mula sa mga anghel, na katulad ng naranasan niya kay Lily. Pagkatapos ay binigyan niya ito ng pekeng kwento upang makuha ang loob ng kanyang mga kaklase na noong panahong iyon, ay hindi masyadong kapanipaniwala para kay Akutsu at habang pinagninilayan niya ang lahat ng maling nangyari, sinabi niya sa kanyang sarili na magtiis pa at bigla niyang nakita ang isang programa sa TV na nagbigay sa kanya ng ideya. Kinabukasan ay dumating si Akutsu sa klase na may ganap na ibang aura at naging usisero ang kanyang mga kaibigan tungkol dito. Lumalabas na nagpasya si Akutsu na paibigan si Lily sa kanya upang kumbansihin siya na alisin ang kwelyo kaya ginugol niya ang buong gabi sa pag-aaral ng mga magasin tungkol sa moda at kagandahan. Subalit ang problema ay hindi lamang siya ang nagbago dahil dumating si Lily na may mas maganda at mas matamis na aura kaysa sa dati, na bahagyang hindi makapaniwala si Akutsu at nakita rin pala niya ang parehong programa at ginawa rin niya ang eksaktong parehong routine ng kagandahan tulad niya kaya't bumalik sa kanya ang kanyang plano. Kaso hindi rin inaasahan ni Lily na magiging ganon kagwapo si Akutsu. Ang estratehiyang ito ay nagtagumpay para sa kanilang dalawa kaya't napagtanto nila na pareho silang may parehong ideya. Ito ay nagdulot ng galit sa kanilang pareho at naghanda silang maglaban kaso tumunog ang bell sa huling minuto. Hindi sila maaaring mag-away sa loob ng silid-aralan kaya't ang kanilang pagtutunggali ay naging isang duelo upang makita kung sino ang unang makakapanalo sa isa't isa. Ginamit ni Lily ang lumang tactics ng aksidenteng paghawak ng kamay habang ibinabalik ang pambura at kunwaring nahihiya. Mukhang epektibo ito kaya't sinimulan ni Lily ang pag-atake at ito ay malaking dagok kay Akutsu. Alam niyang siya ay nasa disadvantage kaso hindi siya nagpapahuli at nagdesisyon na hawakan ang buhok ni Lily, gamit ang dahilan na mayroong kung ano sa buhok nito. Epektibo rin ang galaw na ito, parang siya ay umiwas sa isang suntok at nakatama ng diretsyo at nagdulot ito ng pamumula kay Lily, na minumura siya dahil sa paghamon sa isang anghel at pagkatapos ng klase, pinakiusapan ng guro si Lily na dalhin ang mga papel sa faculty room. Mukhang mabigat ito kaya't lumingon siya kay Akutsu. Hinihingi ang tulong niya habang nagpapakyut at naglagay ito ng malaking presyon sa kanya, at parang direktang suntok sa mukha niya subalit nagawa niyang tiisin ito at tumugon. Hinabol niya ang kanyang hininga at itinaas ang kanyang manggas, kunwaring nagpapakita ng lakas at nagbibigay daan para ipakita ang kanyang mga ugat. Humanga si Lily at hindi niya inaasahan ang ganitong tugon mula sa kanya at tumingin sa kanya ng nakangiti. Nagsimula ang isang malamig na digmaan at ganito nila ginugol ang natitirang araw, patuloy na nagbangayan hanggang sa pareho silang halos hindi na makatayo sa pagkapagod at tabla ang laban, kaya't nais ni Lily na gamitin ang kanyang huling estratehiya. Kinuha niya ang pagkakataon nang siya ay tumayo upang malutas ang isang problema sa pisara, nagpas siyang gamitin ang lahat sa kanyang susunod na atake at habang bumabalik siya sa kanyang upuan, tinarget niya ang kanyang layunin at biglang nagkunwaring natapilok para mahulog sa dibdib ni Akutsu. Isinugal niya ang lahat sa atake na kamikaze na ito, na sinundan ng isang matamis na paghingi ng tawad na isang barrage kay Akutsu at mukhang siya na ang magwawagi, ngunit biglang pinigilan sila ng guro na pagod na sa kanilang paglalandian sa loob ng silid-aralan, kaya't nagdeklara sila ng tigil putukan. Ilang araw ang lumipas ay makikita natin si Lily, naiinis na naghihintay kay Akutsu para sa isang date at sinigawan niya siya dahil sa pagiging huli, ngunit lumabas na dalawang estranghero pala ang kanyang kaharap at sinubukan niyang magkunwari na inosente, ngunit sa huli ay hinihikayat niya pa sila. Biglang lumitaw si Akutsu, tinatanong kung bakit nila inaabala siya at ipinaliwanag niya kung paano dapat tretuhin ang mga kababaihan, at kahit ang dalawang lalaki ay kinilala na mukha siyang mabait na tao pagkatapos ng kanyang magiting na pagpasok. Humingi ng paumanhin si Akutsu sa pagiging huli,
ngunit sinampal ni Lily si Akutsu dahil sa pagpapahintay sa kanya at habang tinitingnan niya ito, napansin niyang nag-ayos itong mabuti para magmukhang kaakit-akit. Natagpuan ni Akutsu na maganda siya kaya't hindi niya maiwasang tignan siya na siyang nagdulot ng pagkabalisa kay Lily at nagbalik din ng mga alaala kung gaano ka-adorable si Lily noong unang araw nila, subalit tila nahihiya si Lily na alalahanin ang araw na iyon at binabalaan siya na huwag na itong banggitin muli o gagamitin niya ang kapangyarihan ng kwelyo para pilitin siyang maging romantiko sa guro. Na-imagine ni Akutsu ang eksena at agad siyang nagmakaawa para sa kapatawaran habang kinukunan sila ng larawan ng mga tao sa paligid. Hindi naman ito inalintanan ni Lily at ipinaliwanag niyang oras na para manghuli ng mga demonyo. Umaasa si Akutsu na sana hindi nila makikita ang kanyang mga kaalyado para hindi siya gagawa ng kataksilan. Nagtaka si Akutsu kung ano ang kanilang ginagawa doon at ipinaliwanag ni Lily na may serye ng mga pag-atake na iniuugnay sa mga ligaw na aso. Ngunit lahat ng biktima ay babae kaya't iniisip niya na ito'y gawa ng isang demonyo. Gumawa siya ng mapa na may mga key points kung saan nangyari ang mga pag-atake, at ipinaliwanag ni Akutsu ang saklaw ng kanyang detection na depende sa kung gaano kalakas ang demonyo na kanyang hinahanap, basta't hindi ito nagtatagol ng kapangyarihan. Napagtanto ni Lily na kailangan nilang lumapit sa mahihinang demonyo at iniisip niya na parang walang kwenta ito. Nainis si Akutsu pero bigla siyang nakaramdam ng malakas na presensya kaso nanatili siyang tahimik tungkol dito. Naging hindi produktibo ang kanilang paghahanap dahil wala silang na-detect kaya nagpahinga sila sa isang cafe. Tinukso ni Akutsu si Lily na kumakain siya ng sobra at magiging parang meatball siya kung magpapatuloy ito, ngunit sinaway siya ni Lily sa pagsasalita ng ganito at patuloy niyang ginugulo si Akutsu hanggang sa maramdaman niyang muli ang nakakabahalang presensya, ngunit mas malakas ito ngayon. Iniisip ni Lily na isa ito sa mga pang-iiskam niya pero nararamdaman din niya na may kakaiba, at ang masamang aura ay nagmumula kay Herod na sinasaktan ang kanyang ulo sa bintana dahil sa selos matapos makita ang dalawa sa isang date. Kinabahan ang mga tao sa labas kaya nagpasya silang i-invite siyang sumama sa kanila para kumalma, gumawa sila ng dahilan at madali siyang naniwala at inakalang nililibot lang ni Lily si Akutsu sa syudad. Lumapit si Herod nang makita niya sila ngunit hindi siya dapat naroon dahil kasama niya ang ibang tao at sinabing pupunta siya sa banyo. Nang magpas siyang sumama ang babae, nalaman natin ang kanyang pangalan na si Yuka at hindi siya mukhang mabait dahil agad niyang tinawag si Lily na isang hipon. Hindi makapaniwala si Yuka na si Lily ang babae na madalas pag-usapan ni Herod at nakikita na mukha siyang nasa elementarya pa lamang. Ito ay sensitibo na paksa para kay Lily na nais ngayong wasakin ang babae. Subalit nagawa niyang panatilihin ang kanyang kumpiyansa sa labas at ipakilala siya ni Herod kay Akutsu habang nagtataka si Lily tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Iniharap siya ni Herod bilang kanyang kaibigan noong kabataan, ngunit itinama siya ni Yuka na siya ay kanyang kasintahan at nakita ito ni Lily bilang pagkakataon para manginis, kaya't nagkunwari siyang nadismaya matapos malaman na ilang beses na siyang inaya na lumabas ni Herod kahit na may kasintahan na. Nagpapagalit ito kay Yuka at hinihila niya si Herod palayo para magkaroon ng seryosong usapan. Ipinagdiwang ni Lily ang kanyang tagumpay, ngunit iniisip ni Akutsu na hindi na sana niya kailangan pang pinapalala ang sitwasyon. Nagtataka siya kung ang naramdaman ba talaga ay dahil lang sa selos ni Herod, at tila nadismaya si Lily kaya nagpasya siyang tapusin na ang araw kaso nagbabala siya kay Akutsu na parurusahan niya ito, kung malalaman niyang hindi nito sinabi sa kanya ang tungkol sa mga demonyo. Nakikita natin na ang demonyong kanilang hinahanap ay pinapanood sila, pagkatapos nito ay nakita natin ang dalawa na nanghuhuli ng isang demonyo at balak ni Lily na mapapahiya muna ito bago ito palayasin, kaso ito pala ay bangungot lang na nararanasan ni Akutsu. Kinabukasan, nalaman ni Lily na pumapasok din sa kanilang eskwelahan si Yuka at sinabi ni Yuka na naroon siya para mag-sorry sa pagkakamali sa kanya bilang isang estudyante ng elementarya. At alam ni Lily na sinusubukan siyang mapipikon nito kaya't humingi rin siya ng paumanhin sa pagbanggit kay Herod na inaya na lumabas. Nilinaw ni Yuka na nagbibiro lang siya nang sabihin niyang kasintahan niya si Herod at binanggit na nag-aaral siya sa klaseng katabilang, kaya umaasa siyang maging magkaibigan sila at pumayag si Lily pero labag sa kanyang kalooban, at pag-alis ni Yuka ay makikitang inis si Lily sa kanya at nagsumpa na manggulo dito. Nakaramdam ng lungkot si Akutsu habang naaalala niya ang bangungot niya, naiisip ang sinabi ni Lily habang pinapalayas ang demonyo at biglang lumitaw ang kanyang mga kaibigan at tinanong kung ayos lang ba siya,
ngunit hindi niya masabi ang totoo kaya gumawa siya ng kwento tungkol sa isang nakatatandang babae na lumalabas sa kanyang mga panaginip at hindi siya pinapatulog. Nagpalitan ng tingin ang dalawa at nagtaka kung siya ba ay in love. Kinabahan si Akutsu pero naalala niya si Lily at nagbago ang kanyang ekspresyon, na ikinatawa nila dahil kumilos siya na parang bata sa elementarya at nagulat din sila sa kwento ng nakatatandang babae dahil akala nila gusto niya si Lily. Nagtaka si Akutsu kung magiging problema ba ito kay Herod kaso ipinaliwanag ni Herod na ayos lang ito dahil malaya ang bawat isa na magmahal ng gusto nila. Inamin niya na hindi siya makapagbigay ng payo dahil hindi pa siya nagkakaroon ng kasintahan, at ipinahayag na kahit maganda ang takbo ng mga bagay at doon ay lumabas si Yuka at pinapaalis ang mga babae. Naisip ni Akutsu na ang pinakamainam na solusyon ay para siyang makipag-date kay Yuka, ngunit ipinaliwanag ni Herod na may mga isyong pumipigil sa kanya na gawin iyon. Sa kabilang banda, nagbago rin ang ekspresyon ni Lily nang lumitaw si Yuka sa kanyang lunch break at lumapit si Yuka kay Lily na may pekeng ngiti, at hinala ni Lily ang kanyang intensyon ngunit nagpasya siyang sumabay na lang. Nag-text si Lily kay Akutsu na kasama niya si Yuka, ngunit natutulog ito at hindi nababasa ang mensahe at nagpasya silang mamili ng damit, na ginamit ni Yuka bilang pagkakataon para asarin siya sa pamamagitan ng pagpapasuot sa kanya ng mga damit na masyadong malaki. Naintindihan ni Lily ang plano ni Yuka kaya't gumanti siya sa pamamagitan ng pag-aalok sa kanya ng isang palda para sa maliit na baywang, na wala naman si Yuka, na nagdulot ng malaking pinsala sa kanya. Patuloy silang nagpaligsahan sa iba't ibang tindahan, nagpapalitan ng mapanukso na mga biro habang magkasama sila at napansin ni Yuka na laging tinitingnan ni Lily ang kanyang telepono kaya nagtaka siya kung kailangan ba niyang umuwi ng maaga, ngunit sinabi ni Lily na mayroon pa siyang oras. Kaya't itinuro ni Yuka ang isang photo booth at unang beses pa lang ni Lily kaya nagpasya si Yuka na samantalahin ito para asarin siya. Ngunit binago niya ang kanyang isipan matapos makitang ganado si Lily dito at samantala, nakita ni Akutsu ang mga mensahe ng pagkabalisa na ipinadala sa kanya ni Lily at nagmadali siyang pumunta sa cafe. Na-excite si Lily tungkol sa kanyang litrato at nagtataka kung saan ito ilalagay, naiwan si Yuka na nagulat sa pagiging cute nito at inamin ni Yuka na inimbitahan niya si Lily dahil gusto niyang mas makilala ang kanyang kaaway at napansin niya na nagkakagusto ang mga lalaki kay Lily dahil siya ay kumpletong kabaligtaran niya, ngunit ayaw pa rin niyang matalo. Napagtanto rin niya na baka magkasundo sila ni Lily at inamin din ni Lily na nag-enjoy din siya at nilinaw niya na hindi niya gusto si Herod, na nagpasaya naman kay Yuka kaso binalaan niya si Lily na patuloy siyang makikipagkompetensya sa kanya bilang babae dahil marami siyang magagandang katangian. Nagustuhan ni Lily ang pagtanggap ng papuri at naisip na baka hindi naman masama si Yuka, binanggit ni Yuka na kailangan na niyang bumalik pero bago siya umalis, iniabot niya kay Lily ang ilang gamot para sa paglaki. Nainis si Lily ngunit nagpasya siyang patawarin siya dahil sa araw na magkasama sila at nakasalubong ni Lily si Akutsu sa kanyang pag-uwi, at ipinaliwanag niya na hindi niya nakita ang kanyang mga mensahe dahil siya ay may sakit. Bigla siyang nakaramdam ng presensya at napansin ito ni Lily, sinabi niyang gabayan siya papunta sa demonyo at nakita nila ang nilalang sa ilalim ng isang tulay at lumapit si Lily upang labanan ito habang nagtatago si Akuta. Nagsimula silang maglaban at nagtaka ang lobo kung bakit siya inaatake. Binanggit ni Lily ang mga ulat tungkol sa mga babaeng inatake kaya pumayag itong ihayag ang katotohanan kung siya ay matatalo, ngunit nagpasya itong ilabas ang tunay na anyo kaso naglagay lang ito ng pink na leggings at ang kanyang stats ay nabawasan ng 50%. Hindi makapaniwala si Akutsu sa kanyang pagbabagong anyo at tinamaan ni Lily kung saan ito masakit. Hindi niya matanggap ang kanyang outfit at na-realize niyang ito'y nakakahiya at inaliw ni Akutsu ang lobo, nakalimutan na dapat siya ay nagtatago. Inakusahan siya ng lobo na isang traidor pero itinanggi ito ni Akutsu at sinabi ng lobo kay Akutsu na atakihin si Lily para patunayan ang kanyang sarili, ngunit hindi niya magawa iyon at ayaw niyang masaktan ang kapwa demonyo, pero hindi niya kayang tutulan ang kagustuhan ni Lily na ito ay palayasin. Sinubukan niyang pigilan sila at nagsimulang magsalita tungkol sa pag-ibig, ngunit wala silang pakialam at ipinagpatuloy ang laban at biglang inilabas ni Akutsu ang isang mikropono at nagsimulang bumigkas ng tula para ituro sa kanilang dalawa ang kahulugan ng pag-ibig. Binigyan niya ang bawat isa ng pagkakataong magsalita at sumali naman si Lily subalit sinabi lang niya kung paano niya pinagsisisihan na nakilala siya dahil sa lahat ng stress na dala niya sa kanya.
Nasaktan si Akutsu sa pagdinig nito ngunit nagpatuloy sa paglulunsad ng kanyang kakaibang tula, na lalo pang nagpapainis si Lily sa pagtatangkang pigilan siya mula sa pagpapatuloy ng kanyang pag-atake. Napagtanto ng lobo ang sakripisyong ginagawa ni Akutsu at sa wakas ay naintindihan niya kung ano ang pag-ibig. Lumapit siya kay Akutsu na umiiyak, nakikiusap sa kanya na huwag nang parusahan ang sarili dahil oras na para ayusin niya ang mga bagay sa sarili niyang paraan. Gusto ni Lily na marinig ang dahilan ng kanyang mga pag-atake, at inamin ng lobo na lagi siyang nag-iisa kaso isang araw, nagsimula siyang magustuhan ang mga leggings kaya't hindi niya mapigilan ang sarili na atakihin ang mga babae na nagsusuot nito. Nainis si Lily sa dahilan ngunit ayaw na niyang sayangin pa ang oras, kaya nagpa siyang linisin ang lobo mula sa kanyang mga kasalanan at nagpasalamat ang lobo kay Akutsu dahil siya lang ang nagpakita sa kanya ng kabaitan. Nawala ang lobo pero nakita natin na siya ay naging isang aso at kinunan siya ng litrato ni Lily at dinala siya sa animal shelter. Hindi maintindihan ni Akutsu kung ano ang nangyari, iniisip niyang pinatay ni Lily ang demonyo pero ipinaliwanag ni Lily na tinanggal lang niya ang masasamang isipan at kapangyarihan ng demonyo, binago ito sa normal na hayop. Ipinaliwanag niya na hindi niya balak kunin ang mga buhay ng mga demonyong kanyang nakakaharap, bagaman hindi niya masasabi para sa ibang mga anghel at nagtaka si Akutsu tungkol sa laban, ngunit ipinaliwanag ni Lily na ang kanyang mga atake gamit ang karit ay ilusyon lamang at pinigilan niya ang kanyang kapangyarihan kaya hindi niya ito masasaktan. Naisip ni Akutsu ang tungkol sa ibang demonyong kanyang hinamak, pero ipinakita ni Lily ang litrato nito at ipinapakita kung paano niya ito ginuhitin ng kilay dahil sinira nito ang kanyang damit. Nagulat si Akutsu nang malaman ito kaya lubos na nagbago ang pagtingin niya kay Lily. Lagi siyang sinabihan na malupit ang mga anghel kaya naintriga siya kung espesyal ba si Lily. Gusto ni Lily kumain ng isang bagay para maibalik ang kanyang enerhiya, kaso napansin niyang kakaiba ang kilos ni Akutsu at gusto niyang malaman kung bakit. Inamin ni Akutsu na tila mas mabait siya kaysa sa inaakala niya, at nagkunwari siyang ipinagmamalaki ito na medyo nakakaabala sa kanya. Ngunit sa totoo lang ay malaki ang kahulugan sa kanya ng mga salitang iyon. Palagi siyang sinasabihan na mabait siya, ngunit ito ang unang beses na may nagsabi sa kanya nito matapos makita ang kanyang tunay na kalikasan at pagkatapos ng araw na iyon, nakita natin si Lily sa ibabaw ni Akutsu na handang halikan siya, ngunit bigla siyang nagising at nakita ang kanyang guro sa harap niya na nagagalit sa kanya sa pagtulog sa klase at napagtanto ni Akutsu na lubos siyang na-in-love kay Lily. Sa bahay, patuloy siyang nag-iisip tungkol sa kanya hanggang may nag-doorbell at nakita niyang ito pala si Lily at binuksan at sinarado ni Akutsu ang pinto ng ilang beses para tingnan kung hindi siya nag-hallucinate, at humingi ng paumanhin sa pagkakasara ng pinto sa mukha niya. Nagtaka siya kung ano ang ginagawa niya doon, kaya ipinaliwanag ni Lily na dumating siya para ibigay ang kanyang winter uniform. Tinanong niya kung paano ang misyon niya at napagtanto ni Akutsu na nakalimutan niya ito ng lubos. Binanggit niya na nakakita siya ng kandidato pero ito ay naging masyadong problema, kaya kailangan niyang magpatuloy sa paghahanap at naiintindihan ni Lily kaya't nagpa siyang tumulong, ngunit sinabi niyang oras na para matulog. Kinakabahan si Akutsu sa pagtulog sa parehong bahay, ngunit pinanigurado siya ni Lily na dala niya ang lahat ng kinakailangan at naglalaway siya sa bawal na pag-ibig na umusbong sa kanyang imahinasyon kasama si Lily. Subalit ipinakita nito sa kanya ang sleeping bag na dala niya at pinapanatili si Akutsu na nagigising dahil sa kakaibang mga sinasabi niya sa kanyang pagtulog. Kinaumagahan, ipinapaalala ni Lily kay Akutsu na dapat silang mag-ensayo pagkatapos ng almusal, na nangangahulugan ng paghahanap ng mga babae upang tingnan kung sino ang maaaring maging napiling isa, ngunit tila kakaiba si Akutsu kaya palaging siyang tinatanggihan. Napagtanto ni Lily kung gaano siya kasama sa ganoon, kaya nagpa siyang turuan siya upang makahanap siya ng magandang babae na handang iwan ang kanyang buhay sa Earth upang maging isang idolo ng demonyo. Sinubukan ni Akutsu kausapin ang isang babae na may alagang hayop at nag-imbento siya ng kwento tungkol sa paghahanap ng nawawalang alagang aso ng kanyang kapatid. Binigay ng babae ang kanyang numero sakaling makita niya ito at siya'y nangakong tutulong, at sa wakas ay nakuha niya ang kanyang kontak at pinupuri siya ni Lily kaso binalaan siya na dapat mayroon siyang estratehiya para sa bawat iba't ibang tao. Nakilala niya si Yuka na tumuya sa kanya sa paglandi sa iba, ngunit pumayag siyang lumabas dahil sa pagka-bored at pumunta sila sa isang bar at nag-order ng mga juice pero hindi alam ni Akutsu kung ano ang sasabihin dahil hindi nag-prepare si Lily ng gabay at hindi niya inaasahan na magiging ganito siya kalayo.
Bigla na lamang nagumpisa si Yuka na mag-usap tungkol kay Lily. Nagtatanong kung siya ba ay may pagmamahal sa kanya at naalala niya ito muli at hindi niya magawang itago ang kanyang mga reaksyon. Sinasamahan siya ni Yuka kaso agad na umabot sa usapang tungkol kay Herod. Mukhang walang pag-asa si Yuka at mukhang siya pa ang nakapagbigay sa kanya ng mabuting payo upang magmotibo. Sinasabi ni Lily sa kanya na imbitahan siya sa isang date subalit hindi gusto na makikisali ni Akutsu sa plano ni Herod, pero binanggit ni Liz sa kanya na kailangan niyang ipaalam sa kanilang mga pinuno kung hindi niya matapos ang kanyang pagsasanay kaya't hinawakan niya ang braso ni Yuka bago ito umalis, na nagpapangilabot dito. Samantala, nakikita natin na si Lily ay may sakit at nang umubo siya at nasira niya ang kapangyarihan ng tali at pagkatapos nito, makikita nating naglalakad si Akutsu habang iniuuwi si Yuka at tila maganda ang oras nila na magkasama. Siya ay medyo nahihiya at tiniyak kay Akutsu na hindi niya sasabihin sa sino man ang nangyari pagkatapos niyang umalis, lumitaw si Liz at binabati siya para sa magandang trabaho ngunit ipinapaalala niya sa kanya ang nangyari. Nakita natin na pinapatakbo ng tali ang tali sa gitna ng date na nagbibigay pansin sa bartender kaya't binalaan siya ni Lily na huwag gawin iyon sa harap ng babae muli. Si Akutsu ay sinusumpa si Lily para sa pagpapakilos ng tali sa isang di inaasahang oras, pero swerte na napapayuhan niya si Lily na kaya niyang tapusin ang kanyang misyon kaya't nagpa siya itong umalis. Masaya si Akutsu na tapos na ang lahat ngunit nararamdaman niya na nakatulong talaga ang pagsasanay kaya't naging masigasig siya na ituloy ang kanyang misyon. Nakikita natin si Lily na naghahanda upang magmukhang kasing ganda at cute na maaari upang mapaamo si Akutsu at gawin siyang mas masunurin at gayunpaman, makikita natin siyang naiinis at iyon ay dahil sa kakaiba ang pag-uugali ni Akutsu habang mas nadarama niya ang kanyang pagka-atraktibo at nakabibighani kaysa sa noon. Napagtanto niya na sinusubukan din ni Akutsu ang parehong bagay na ginagawa niya, bigla siyang humipo sa pisngi niya na nagpapangit sa kanya kaso nanggigil siyang sinimulan ng maghamon gamit ang tali upang siya'y inisin, subalit tanging ngumiti lamang ito at ini-ignore ang kanyang komento. Hindi siya makapaniwalang binaliwala siya kaya't nagpa siyang simulan ang kanyang plan B, tumakbo siya patungo sa kanya sa daanan ngunit ito'y hindi nag-react kahit na nagmabilis pa siya o nagbukas ng karagdagang botones. Wala siyang naramdaman. Nagtaka siya kung bakit ito'y normal lamang ang kanyang sagot at tila walang epekto sa kanyang charm kaya't nag-alinlangan siya kung ang problema ba ay sa kanya. Napansin niya na gumagana ito sa iba kaya't sinimulan niya ang isa pang pag-atake kaso wala itong naging epekto sa kanya. Hindi niya matanggap ang pagkatalo at iniisip na wala na siyang pagpipilian kaya't nagpa siyang kunin ang pagkakataon habang bumababa ito sa hagdan upang habulin ito. Bigla siyang tumakbo sa pader tulad ng isang ninja upang magpakita na parang aksidente na kanyang itinapon ang sarili sa kanya gamit ito upang pigilan ang kanyang pagbagsak. Gumana ang plano kaso hindi tulad ng inaasahan dahil ang kanyang huling galaw ay hindi umobra sa kanya, hinawakan siya ni Akutsu sa kamay at hinalikan, itinanong kung siya ay okay at siya ay nabaliw sa pangyayari na nakamarka sa kanyang pagkatalo sa labanan at napagtanto na siya ay na-counterattack. Iniisip niya ang isang aksyon na nagpapatawa sa kanya para sa kanyang pagpapalagay na hindi sapat ang mga demonyo, wala siyang pagpipilian kundi tumakas sa kahihiyan ngunit hindi siya pinabayaan ni Akutsu dahil nais niya siyang dalhin muna sa infirmary. Makikita natin si Akutsu mag-isa at masaya na gumagana ang kanyang plano, samantalang si Lily ay iniisip ang progreso ni Akutsu at sa tingin niya'y mahalaga ang gumawa ng higit pang pagbisita. Nalaman niya na ang sikreto ay ang mag-blend in kaya't sinusubukan niya ang iba't ibang pagpapanggap hanggang may bumukas na pintuan at napahiya siya. Lumilitaw si Lily muli at sinubukan niyang uminom mula sa bote ni Akutsu upang gawing indirect kiss, tila epektibo ito laban sa kanya subalit naapektuhan rin siya ng reaksyon nito, nakita niya ang pagngisi nito at napagtanto niyang ito ay pinlano niya. Pinilit siya nitong inumin kaso nagpa siyang gamitin ang isang huling risky na galaw. Inihagis niya ang bote sa ere at pinutol ito ng kanyang mga tanikala kaya't siya ay nabasa ng tubig at sa palagay niya, ito ay ang perpektong galaw pero walang pag-atras si Akutsu at agad niyang ibinigay ang kanyang jacket upang hindi siya magkasakit. Wala nang natitirang paraan para sa kanya at lubos nang natalo si Lily. Biglang sumulpot si Yuka at tinanong ni Lily kung paano manalo sa puso ng isang lalaki sapagkat siya ay ang kanyang huling pag-asa. Nag-isip si Yuka sandali at biglang ipinakita ang sagot sa kanyang mga problema sa kanyang cellphone. Pagkatapos nito ay nagtataka si Akutsu kung hahanapin ba nila ang mga halimaw ngunit ipinaliwanag ni Lily na binago niya ang plano.
dahil sa kanyang masipag na pagtatrabaho kaya't nagpasya siyang gantihan siya na sinabing siya ang magluluto para sa kanya. Napagtanto niya ang mga intensyon nito subalit tumanggi siyang hayaang makaapekto ito sa kanya. Pumunta sila sa kanyang apartment at unti-unti nang kinakabahan si Akutsu sa pagiging nasa bahay niya at sinabihan siya ni Lily na huwag maging kakaiba at namangha siya sa kanyang kagandahan sa kanyang suot na apron. Nagsimula ang labanan at sinabi ni Akutsu na magdamit siya ng iba subalit nilantad ni Lily na may damit siyang nasa ilalim. Ang pagkain ay mas maganda kaysa sa kanyang inaasahan at sa kanyang pagtataka, masarap pala ito kaya't ito'y nagpapaisip sa kanya ng walang humpay tungkol sa lalim ng mga lasa. Ipinaliwanag ni Lily na espesyal siyang magluto ng pasta at gustong-gusto niya ito kaya't naghanda siya ng ilang uri para sa araw na iyon. Karaniwan niyang kinakain ang maraming pasta sa loob ng linggo ngunit hindi ito angkop para kay Akutsu dahil dapat ay mas iba-iba ang kanyang pagkain. Tinanong niya kung ano ang karaniwang kinakain ni Akutsu at sinabi nitong bell peppers lamang, na ikinatawa ni Lily dahil hindi ito ang tinanong niya tungkol sa mga sangkap kundi tungkol sa mga putahe. Nagtalakayan sila kung ang bell peppers ay maaaring magsilbing pangunahing putahe at nakalimutan na nila ang kanilang kompetisyon habang nagtutuos sila. Nagpapatuloy ang kanilang date at ang susunod na hakbang ay manood ng pelikula habang naghihintay sa panghimagas. Gusto ni Akutsu ng isang pelikulang aksyon na nakita niya kaso nag-aaway sila dahil alam ni Lily na maraming insekto sa pelikulang iyon. Ngumiti si Akutsu nang makita niyang may kahinaan si Lily subalit nagtapos sila sa panonood ng isang romantiko na pelikula. Pinapanood ni Lily ito ng mabuti kaya't napansin ni Akutsu na siya pa rin ay isang babae kahit na siya ay isang anghel. Ito ay nagdudulot ng kahihiyan kay Akutsu na naisip na ang sitwasyon ay nagiging masyadong mapanganib lalo na kapag ang mga karakter ay nagsisimula ng maghalikan. Naiilang si Akutsu sa panonood nito at nagtataka kung bakit pinili ni Lily ang gayong pelikula at tila siya ay interesado dito. Nang matapos ang eksena, pareho silang medyo nag-alinlangan at nagpasya si Lily na kumuha ng inumin, naiwasan niyang tignan ito subalit nahulog siya at sinubukan ni Akutsu na hawakan siya kaso pareho silang bumagsak, lumikha ng perpektong pagkakataon para sa kanilang dalawa. Nagtitigan ang dalawa habang pakiramdam ni Akutsu ay parang siya ay hinihila paloob, mukhang may mangyayari na sana ngunit biglang nag-alarm ang cellphone ni Lily na sumisira sa sandali at iniwan si Lily na namula, nag-iisip sa nangyari habang sinabi ni Akutsu na kailangan na niyang umalis dahil medyo huli na. Napag-alaman na ang alarm pala ay para sa araw-araw na ulat ni Lily sa kanyang mga pinuno kaso matapos magsumite ng ulat, hindi pa rin siya makakalimot sa pag-iisip sa nangyari at ditong itigil ang kanyang puso sa pagbilis at hindi rin niya maalis sa isipan ito dahil unang beses niyang naramdaman ito. Sa kabilang banda, nakauwi na si Akutsu at hindi rin niya maiwasang mag-isip kung paanong ang isang anghel ay may ganda rin, hindi niya mapakali ang kanyang puso at pareho nilang napagtanto na sila ay nagmamahalan na. Kinabukasan, inaantok si Lily sa klase dahil nahihirapan siyang makatulog matapos ang nangyari at sa pagtingin kay Akutsu, pareho silang nasa parehong sitwasyon at nagtuloy-tuloy si Lily sa pagtulog at nakita natin siya sa isang parke kung saan tila kahit sa kanyang mga panaginip, hindi niya maiwasan si Akutsu. Lumitaw si Akutsu parang karakter mula sa isang dating laro at gusto niyang magising agad kaya nagpasya siyang dapat niyang talunin ang laro. Pero biglang lumabas ang ulo lamang ni Akutsu na kumakain ng ice cream at akala niya may nasira dahil hindi mabasa ang mga opsyon. Sinubukan pa rin ni Lily pindutin ang isa kaso walang nangyari dahil nagumpisa lang si Akutsu na dumami at samantala. Curious si Akutsu na makita kung ano itsura ni Lily habang natutulog subalit natatakot siya sa mukha nito dahil sa panaginip, kaya nagpasya siyang itanggi na lang niya na nakita niya ito. Matapos ang ilang sandali, nakabawi si Lily sa laro sa pamamagitan ng pagsubok at error kaya kailangan na lang niyang tapusin ang kaganapan ng pagde-date, pero hindi malinaw kung gusto niyang magising o hindi at tila masaya siya sa pagde-date na gagawin nila ni Akutsu. Sinubukan niyang bumalik sa kanyang mga katinoan kaso nagbago ang mukha niya at kahit sa realidad ay patuloy ang panaginip niya at nakita natin si Lily na kinakabahan, tumitingin kay Akutsu pero biglang nagpahayag si Akutsu ng pag-ibig sa kanya at humiling sa kanya na isara ang mga mata. Siya'y nagulat habang lumilitaw ang mga opsyon at tila depende sa pagpili ay maaari siyang makakuha ng halik. Siya'y naparalisa at nagtataka kung saan dadalhin ang mga opsyon ngunit bago pa niya maisip ang isasagot, lumitaw ang isang samurai para kunin si Akutsu pabalik sa impyerno. Si Akutsu ay unti-unting namamatay,
ibinubunyag na kahit na sana'y nakita niya ang ngiti niya muli ay masaya siya na nahulog siya sa pag-ibig. Ang pagde-date ay nagtapos ng malungkot at si Lily ay naging emosyonal at bigla siyang ginigising ni Akutsu at ni Yuka na nag-aalala dahil tila siya ay may karamdaman. Nagsimula siyang umiyak ng kaunti sa pagkakita kay Akutsu at kaagad na itinuro ni Yuka sa kanya ang dahilan nito. Dinala nila siya sa infirmary upang makapagpahinga at matapos ang ilang sandali, nagising siya at nagsimulang mag-isip tungkol sa kanyang mga bagong damdamin na inaamin na hindi niya ito kontrolado. Ang kanyang sandaling pag-iisip ay nasira ng pagdating ni Akutsu na pumunta upang malaman kung napaano siya. Nagsimula siyang magpanggap na tuloy ang kanyang pagtulog dahil siya'y kinakabahan at naniniwala siyang pumunta lang siya upang subukan siyang mapalambot, kaya nag-isip siya ng hakbang laban dito habang ini-imagine ang kanilang pagsasama subalit agad niyang pinapaalala sa sarili na siya'y isang demonyo. Tinanong niya ito kung ano ang gusto nito sa kanya at nakita niyang tinanggal nito ang kanyang tie. Nakita ni Lily ang dibdib niya at agad itong nagtago na akala niya ay aatake siya sa kanyang pagtulog kaya ginamit niya ang kanyang mga kadena, upang pigilin siya at hindi alam ni Akutsu kung ano ang nangyayari pero sinabi niya sa kanya na karapat-dapat ito. Ipinaliwanag ni Akutsu na ito'y isang malaking pagkalito lang at may kahilingan lang siyang nais niyang hilingin sa kanya, hinihiling niya kay Lily na alisin ang kanyang tato at ipinaliwanag na gusto niya na makapasok sa pampublikong paliguan. Nag-alinlangan si Lily tungkol sa kanyang misyon kaso ipinaliwanag ni Akutsu na gusto rin niyang masisiyahan sa panahon ng kanyang free time sa isang lugar na napakaganda. Iniisip niya na baka hindi maintindihan ni Lily ang kanyang mga damdamin dahil siya'y nabubuhay sa isang maliwanag na mundo. Subalit tila nauunawaan ni Lily ang kanyang nararamdaman kaya't nagpasya siyang tulungan siya na baguhin ang necklace gamit ang kanyang mga kapangyarihan. Habang siya'y nagsisimula ay biglang nagiba ang kanyang mga kadena at biglang may babae na may hawak na palakol ang biglang sumulpot at sumalakay kay Akutsu. Nagtagumpay siya na makatakas sa huling sandali at nang tanungin kung ano siya ni Lily, ipinaliwanag niya na siya ay ang kanyang avatar, isang anti-demonyong armas na itinago niya sa kanyang selyo kung sakaling subukan niya siyang etraidor. Tila ang nangyayaring ito ay hindi sinasadya pero biglang sumalakay din siya kay Lily na nakaligtas sa kanyang pagsalakay. Nagtataka siya kung bakit siya sinasalakay niya dahil sa tingin na iyon ay dapat lamang siyang tumugon sa mga demonyo, at napansin ni Lily na ito'y sira na dahil sa matagal na panahon sa loob ng katawan ng isang demonyo. Biglang sumulpot ang guro matapos marinig ang ingay at naging susunod na biktima subalit nagawa ni Lily at Akutsu na iligtas siya mula sa kanyang pag-atake. Nilagyan ng kadena ni Lily ang babae at itinapon siya sa pader habang hinihiling kay Akutsu na tumakbo kasama ang guro. Sinabi ng guro na hindi na niya ito kakayanin at nagpapanggap na namatay siya. Napansin ni Akutsu na siya ay lubos na mas okay ngunit naantig siya sa pagganap nito. Nagrereklamo si Lily na mabagal sila kaya hinihila niya ang guro kasama ang kanyang mga kadena. Dumaan sila sa bintana papuntang courtyard na siyang nagdala sa avatar sa isang bukas na lugar kung saan nilikha ni Lily ang isang barikada gamit ang kanyang mga kadena upang pigilan ang iba pang mga kasangkot. Nagsimula ang laban at sina Lily at Akutsu ay nagtulungan upang matalo ang kalaban. Nagtagumpay siya na masira ang mga kadena kaya't nagulat si Lily na ang kanyang avatar ay mas malakas kaysa karaniwan subalit napagtanto niya ang nangyayari nang makita ang tato sa kanyang likod. Sumugod si Akutsu kaso hindi niya kayang harapin ito ng mag-isa habang pinatamaan siya nito at sinabi ni Akutsu kay Lily na tumakbo kaso nang makita niya ang mark ay nawalan siya ng lahat ng pag-asa. Pinagtanggol siya ni Akutsu dahil hindi siya handang mawala at ipinapaalala sa kanya na pareho silang dumating sa Earth na may isang misyon kaya't hindi sila pwedeng umalis hanggang hindi nila ito natatapos. Pakiramdam ni Lily ay walang kwentang labanan dahil nawalan siya ng gana sa laban nang makita ang marka at nagtaka na isang demonyo ang nagpapaalala sa kanya ng kanyang layunin. Naging motibo si Lily at nag-isip ng isang plano na nangangailangan ng tulong ni Akutsu. Binanggit niya na ang kanyang avatar ay kinokontrol ng ibang tao kaya kailangan niya itong istorbohin upang mapalaya ito mula sa kontrol, kaya't nilikha ni Akutsu ang isang alikabok na may tama sa lupa na nagbigay sa kanya ng pagkakataon na sumalakay mula sa likod. Nabuksan niya ang selyo sa kanyang likod at biglang lumabas ang ilang ahas, subalit ginamit ni Lily ang natitirang lakas niya upang patayin ang mga ito at ang avatar ay nawawala habang napapansin ni Akutsu na ang kanyang katawan ay parang may bigat. Inamin ni Lily na mas madali sana ang laban kung hindi na isara ang kanyang mga kapangyarihan kaya humingi siya ng paumanhin dito.
ngunit biglang nawalan ng malay at nakikita natin ang babaeng may pananagutan at tila interesado siya kay Lily na nagtataka kung palaging ganito siya kalakas, kaya't nagdesisyon siyang magpadala ng kanyang kapatid para sa mas maraming investigasyon. Sa gabi ay nakikita natin si Akutsu na nag-aalaga kay Lily at tinatakpan niya ito ng kumot at bago siya umalis, biglang hawak ni Lily ang kanyang kamay at sabi niya sa kanya na huwag umalis at di makapaniwala si Akutsu sa sinabi nito at nagtataka kung gusto niya siyang manatili sa gabi, nakikita niya ang pagtibok ng kanyang kamay kaya't nagpa siyang manatili kahit na siya ay isang anghel. Nakikita ni Akutsu na ito'y isang mahabang araw, kaso sa dulo ay hindi niya nagawa na baguhin ang kanyang kwelyo at naaalala niya kung paano niya sinabi na ang kanyang avatar ay kinokontrol at nagtataka kung may problema ba sa langit. Napagtanto niya na tinutulungan niya ang isang anghel at iniisip na dapat niyang talikuran ito dati pa, kaso ayaw niyang makita itong mamatay at nakita niya na ito'y mabuting tao para rito kaso biglang may lumitaw na isang katawan na kumakalaban dito at kahawig lamang siya ni Akutsu. Tinatanong ni Akutsu kung sino siya pero ipinakita ng lalaki na siya si Akutsu at naguguluhan si Akutsu kaya't iniisip niya na ito'y panaginip kaso sinabi ng lalaki na hindi ito mahalaga. Binanggit niya na si Akutsu ay hindi lamang isang mabuting tao at naalala niya na si Akutsu ay isang demonyo habang si Lily ay isang anghel, at may mas malaking dahilan para sa kanya upang tulungan ang isang kaaway kaya't iniisip na ito'y pag-ibig. Subalit naaalarma si Akutsu sa narinig niya, kinakailangan niya itong linawin pero alam ng lalaki ang lahat tungkol sa kanya at humihiling siya kay Akutsu na huwag magalit dahil may magandang pagkakataon siya kay Lily na naalala kung paano siya tinanong ni Lily na manatili. Na-realize ni Akutsu na isang katakutan lamang ito pero may ibang teorya ang kanyang kaluluwa na nararamdaman na si Lily ay nagmamahal din sa kanya. Gumagalaw si Lily sa kama at gusto ni Akutsu na makita ang kanyang mukha, lumitaw ang kanyang mga mata pero siya at ang kanyang guro ay pareho silang natakot dito nang sila ay atakihin. Matapos iyon ay nagising si Lily at napagtanto na siya ay nasa kanyang bahay na, kaya't siya ay pumunta sa banyo para maligo na ngunit nakita niya biglang si Akutsu na nakaupo sa sahig, lumabas siya ng banyo at hindi maalala kung paano siya nakauwi subalit biglang nakita niya si Akutsu na umiiyak matapos ang kanyang pagtatagpo sa guro at nagtataka kung bakit siya nasa kanyang silid. Ngunit naalala niya ang kanyang sinabi noon at nahihiya dito, sinusumpa ang kanyang sarili para sa kanyang panaginip at nakikita niya na wala siyang ibang pagpipilian kundi ang linisin ang kanyang mga alaala. Pero nakakita siya ng sugat sa kanyang kamay at naalala kung paano siya nasugatan sa laban. Namumula siya habang napagtanto na nasugatan siya sa pagtatanggol sa kanya kaya't nagpa siyang gamutin ang kanyang kamay, alam niya kung bakit siya niligtas nito samantalang maaari lang naman siyang lumayo pero nagpapasalamat pa rin siya sa kanya. Sinabi ni Akutsu ng kung ano-ano at sinigawan niya na hindi niya bibigyan ng anuman na gantimpala. Pero naalala niya kung paano niya ipinangako sa kanya ang isang yakap para sa bawat 10 trabaho na maayos. Siya ay kinakabahan dahil iyon ay biro lamang at napapansin niya na ang ginawa niya ay nagkakahalaga ng 1,000 magandang gawa. Tinuruan niya itong gumawa ng maganda pero sinabi ni Akutsu ang salitang yakap kaya napag-alaman niya na naaalala nito. Siya ay nagsisimula na magkabaliw-baliw at humihiling na huwag magsalita ng kay-abangan. Pero napagtanto niya na siya ay unang nagsabi nito at hindi niya nais na bumalik sa kanyang salita dahil sa kanyang dangal, kaso lang natagpuan niyang masyadong nakakahiya. Alam niya kung ano ang gagawin subalit nagpa siyang yakapin ito at natutulog pa rin si Akutsu kaya napagtanto niya na hindi niya ito maaring yakapin ngayon, pero hindi niya rin nais na siya ay magtatanong kapag siya ay gumising dahil ito ay mas nakakahiya pa kaya't iniisip niya na siya ay talagang nakakulong. Nakita natin na si Akutsu ay nananaginip tungkol sa kanyang guro at siya ay nasa isang leksyon tungkol sa kung paano intindihin ang mga babae. Sinabi ng kanyang guro na upang maunawaan ang isang babae ay dapat niyang isipin ang isang babae na ipinapakita kung paano ito ginagawa. Sinubukan din ito ni Akutsu at natapos ito sa kanyang panaginip. Napansin ni Lily na iniinis siya nito sa kanyang pagtulog kaya't gustong matapos ang yakap. Siya ay nanggigigil at nais niyang tapusin ito kaso napagtanto niya na ang kanyang mga kamay ay nanginginig, marahil ito ay mayroong bangungot matapos ang halos mawalan ng buhay kaya't siya ay yamakap pabalik upang magpapakalma dito na napagtanto na ang pagyayakap ay nakakaramdam ng maganda. Napagtanto niya na nakalimutan niyang ayusin ang kanyang kwelyo kaya't nagpa siyang baguhin ang kulay nito bilang gantimpala niya. Sumasaya si Lily subalit biglang napagtanto ang hawak ni Akutsu sa kanyang bintana na may kasamang sulat na humihingi ng paumanhin sa kanyang walang pera upang bayaran ito.
Napagtanto ni Lily na dinala siya sa kanyang bahay at napagtanto na siya ay dinala niya sa kanyang mga bisig kaya't bigla siyang naguluhan. Kinabukasan si Akutsu ay nagising na nakatali, nagawa niyang makawala at nagdesisyon na umuwi kaso napansin ang marka sa kanyang kamay na napagtanto na ito ay gawa ni Lily. Nang magising si Lily, nakita niya ang isang Akutsu na gumagawa ng kape at tinanong siya kung kumusta na siya pero itinanggi niya ang pangangailangan ng tulong ng isang demonyo kaya't iniisip niya na siya ay okay. Nagtataka siya kung ano ang ginagawa nito roon at napagtanto niyang nagluto ito ng almusal. Nagtanong siya kung bakit niya ginawa iyon kaso sinabi ni Akutsu na ito ay simpleng pasasalamat para sa kanyang kabutihan. Doon ay ipinaliwanag ni Lily na ito'y tungkulin lamang niya bilang kanyang dangal. Binanggit niya na kumain siya subalit napansin ni Lily na nahihirapan siya sa paghawak ng pagkain kaya't siya ay naghanda upang pakainin ito. Pero nagtataka siya kung ano ang ginagawa nito kaya't agad itong itinago at nagkomento si Akutsu na marami siyang bell peppers. Nilinaw ni Lily na hindi niya sinabing ayaw niya ang mga ito at sinabihan siya na tumigil. Naghahanda sila para sa paaralan at napansin ni Lily na mukhang maganda siya ngayon pero nagpaalam si Akutsu at nagsimulang maglakad palayo. Labis na naguguluhan si Lily kaya't sinabi niya rito na maglilinis lang siya kaso hindi ito katanggap-tanggap para kay Akutsu. Naalala ni Akutsu na siya ay nagligtas sa kanya subalit iniisip niya na ito ay simpleng tungkulin lamang at sinabing sasabog lamang ang kanyang kulay ng kwelyo kung hindi siya tumulong, na iniwan siya ni Akutsu sa gulat ngunit ibinunyag ni Lily na ito ay panlilin lang lamang kaya't galit na galit si Akutsu sa kanya. Sinabi niya rito na maging mapagpasalamat at ibinunyag na binago niya ang kanyang kwelyo habang natutulog ito. Napagtanto ni Akutsu ito at agad na nagpasalamat kay Lily na nag-iisip siya na maaari na siyang pumunta sa mga pool, kaso biglang nakita sila ni Yuka at Herod na nagsisimulang maggulat at iniisip na sila ay nagkasama sa gabi. Tinawag ni Lily si Akutsu sa terrace dahil mayroon silang problema na tinatawag na morning accident. Ipinaliwanag niya na ang klase ay may kaguluhan simula nang sila ay makitang umaalis mula sa kanyang apartment at hindi niya maipaliwanag na ang buong klase ay alam na ang tungkol dito. Ibinunyag ni Lily na matapos makita sila ni Hiro at Yuka ay sinusubukan niyang habulin sila, pero biglang silang nawala nang hindi napapansin kaya't pumasok siya sa klase na umaasang lahat ay magiging normal, kaso agad niyang napagtanto na ang lahat ay naghihintay sa kanya. Inakala niya na maaari niyang harapin ang mga ito dahil sila lamang ay mga tao pero sa sandaling umupo siya ay binigwasan siya ng mga ito tulad ng mga ahas. Natutuwa si Lily na nakaligtas siya at nagtataka si Akutsu kung paano kumalat ng mabilis ang chismis kaya't ipinaliwanag niya na si Yuka ang may sala na nabigla matapos makita silang magkasama, at palagi na lamang itong nagpapaulit-ulit sa sinasabi na magkasama sila ni Akutsu at Lily kaya't narinig ito ng lahat. Hindi alintana ni Akutsu ang chismis dahil hindi naman ito dapat makaapekto sa kanyang buhay. Pero nagbago ang kanyang isipan nang isipin niya ang kanyang tungkulin dahil hindi siya pag-uusapan ng mga babae kung akala nila ay may relasyon siya kay Lily, kaya't nagpa siya siyang tulungan ito sa pag-alis ng chismis. Ngunit napagtanto niya na siya ay labis na kinakabahan kaya't naisip ni Lily na ito ay oras na para ipakita sa mga tao ang dula ng isang anghel at isang demonyo at nagpa siya siyang isagawa ang kanyang plano. Si Lily ay bumalik sa kanyang silid-aralan at nakita natin na siya ay napapalibutan ng mga babae. Sinimulan ni Lily na ipaliwanag ang nangyari kaso umalis ito upang kumuha ng inumin, binuksan niya ang pinto at nakita si Akutsu subalit nagpakita silang magkaibigan lamang. Napapansin ng klase na ito ay isang mababang uri lamang ng dula ngunit nagsimula si Yuka na isang wib na magsalita, at inanalos ng labis ang sitwasyon na sinasabing ang distansya sa pagitan nila ay perpekto para sa isang magkaibigan. Ipinaliwanag niya na kung sila ay nagpapanggap, hindi magiging ganito kaperpekto ang distansya kaya't akala niya na hindi sila nasa isang relasyon pero nagmungkahi siyang obserbahan sila ng higit pa. Napagtanto ni Akutsu na ang plano ni Lily ay gumagana kaya't iniisip na ang mga anghel ay nakakatakot kaso narinig niya si Yuka na nagsasalita tungkol sa palusot ni Lily. Binanggit ni Lily na ito ay nagkataon lang na pumasok siya sa kanyang kondo, ngunit nahulog siya sa isang patibong kung saan siya ay naging bato hanggang sa biglang nagpakita siya upang tulungan siya. Na-realize niya na ang kwento ay masama at nagtataka si Yuka kung sino ang naging bato ngayon. Kaya nagsimulang magkamot si Akutsu ng kanyang uniforme at kinuha ang mga bato mula sa kanyang damit upang gawing mas kapani-paniwala ang kwento at tila gumana ito.
Sa oras ng tanghalian ay masaya si Yuka na ang kanyang kaibigan na si Herod ay bumalik sa normal at nagtataka si Lily kung ano ang plano nito sa pagtawag sa kanya upang maghapunan. Humihingi siya ng paumanhin dahil sa kanyang pagiging curious at nagpakain kay Lily bilang pagsunod rito. Binanggit niya na gusto rin daw kumain ni Akutsu kaya't iniisip ni Lily na ang plano niya ay para pabigyan siya, ngunit biglang nag-alok si Yuka na siya ang magpapakain kay Akutsu. Natutunan natin na plano ni Yuka na magselos ang iba habang gusto ni Yuka na gamitin ito para gawing magselos si Herod. Mukhang hindi naman nababahala si Akutsu, ngunit naglalabas si Lily ng masamang aura kaya natatakot si Yuka sa buhay niya, pero ngumiti si Lily ng may pagka-plastic. Iniisip ni Yuka na hindi sila nagde-date dahil tila mahinahon si Akutsu tungkol dito, ngunit napapansin niya ang reaksyon ni Lily at napansin ni Lily kung bakit siya nagagalit. Ngunit pinapaniwala niya ang sarili na ito ay dahil ayaw niyang tingnan si Akutsu. Nagpa siya si Yuka na maging mas agresibo at humingi siya kay Akutsu na lumabas kasama siya kaya nag-date sila at ang una nilang ginawa ay bumili ng salamin para sa kanya. May mga pagdududa si Akutsu dito pero siniguro ni Yuka na wala siyang pinaplano. Na-impress siya sa damit niya kaya masaya siyang makasama ito at nakikitang maganda ito. Pero nakita natin si Lily na sumusubaybay sa kanila at tila nagagalit siya. Sinusubukan niyang ipaliwanag ang kanyang kilos na may misyon siyang siguruhing hindi magsasabi si Akutsu ng kahit ano. Nakita natin na si Yuya ay kasama niya dahil iniisip niya ang reaksyon ni Yuka kung makikita siya na nag-iisa si Lily. Si Herod ang kanyang katiyakan upang hindi nila isipin na nanghihingi siya ng impormasyon sa kanila at nag-invite siya kay Yuya upang walang mag-isip na nasa date sila, ngunit binanggit niya na optional lang si Yuka. Napapansin ni Yuya na nag-e-enjoy sina Yuka at Akutsu at nagkomento kung gaano sila kaganda kapag magkasama, ngunit nasasaktan si Lily sa kanyang mga sinabi at iniisip niya na sinusubukan ni Yuka na gawing umamin siya sa kanyang nararamdaman kaya nagdesisyon siyang tulungan sila. Patuloy nilang binabantayan sina Akutsu at Yuka habang nag-e-enjoy sila at sinundan ni Yuya si Lily upang hindi niya palampasin ang anuman. Nagiging kakaiba ang pakiramdam niya sa pagtingin sa kanila na magkasama kaya iniisip niya kung ano ang mali sa kanya. Sinasuggest ni Yuya na dapat maging mas tapat siya sa kanyang mga nararamdaman at binigyan niya ng parehong payo si Herod bago ito umalis. Tinatanong ni Lily si Herod tungkol sa sinabi ni Yuya ngunit kinakabahan ito at nagsasabi na pupunta siya sa banyo. Napansin ni Lily ang sinabi ni Yuya na napagtanto niya na naramdaman nito ang kanyang selos at gusto niyang itanggi ito kaso hindi niya kayang gawin ito. Bigla namang lumitaw si Akutsu at Yuka at nagpa siya si Lily na magtago sa damo subalit natuklasan niya na mayroon palang tubig doon. Kailangang manahimik siya o baka sila ay mahuli kaya hindi siya makakilos kundi magtiis ng lamig. Nag-uusap sila at nagtataka si Yuka kung gusto ba ni Akutsu si Lily. Hindi makapaniwala siya na ito ang kanilang pinag-uusapan at sinubukan ni Akutsu na maging tapat sa pagsabi na cute siya kaya ngumiti siya. Tinanong siya ni Yuka kung ano ang gusto niya kay Lily at napapansin ni Akutsu na sila ay magkaaway kaso nagpa siya siyang maging tapat. Siya'y umamin na nakakakita siya ng kagandahan sa kanya dahil sa kanyang lakas at determinasyon na makamit ang kanyang mga layunin. Nakikita rin niya ang kabaitan sa kanya pero pinagtatawanan siya ni Yuka sa pagiging seryoso niya sa tanong at halos malunod sa kahihiyan si Lily sa pag-iisip na siya ay pinapahirapan. Nagtanong si Yuka ng mahalagang tanong kung gusto ba niyang lumabas kasama si Lily. Ang kanyang puso ay nagmamadali ngunit ipinaliwanag niya na hindi mangyayari ito dahil magkaiba ang kanilang mga layunin, na sila ay mga likas na magkaaway at lubos na nasaktan si Lily matapos marinig ito at tumakbo palayo habang naririnig nila ang ingay, ngunit nakita nila si Herod at nagtataka kung ano ang ginagawa nito roon. Napapahamak tuloy siya at pinarusahan ni Yuka na siya ay nagbabantay sa kanila, nagpa siya silang tapusin ang kanilang pagde-date habang nararamdaman ni Akutsu ang pagiging malapit ni Lily at baka naririnig niya ang lahat. Nakikita natin si Lily na nasa bahay at na-realize niya na baka magkasakit siya. Nagdesisyon siyang matulog ng maaga ngunit patuloy pa rin niyang iniisip ang sinabi ni Akutsu na sila ay isang anghel at demonyo kaya imposible para sa kanilang maging magkasama. Sa tanghaling tapat, biglang sumakit ang kanyang katawan at biglang lumabas ang kanyang mga kadena at ang kanyang avatar at kinabukasan. Hindi nagpakita si Lily sa paaralan dahil may lagnat siya at natagpuan ito ni Akutsu na tahimik kaso nagulat siya nang makita ang kanyang avatar. Nagtataka sina Yuya at Herod kung kilala siya ni Akutsu at nagsimulang magsalita siya at ipinakilala ang sarili bilang ang mas matandang kapatid ni Lily, at ito ay si Lilia.
Inanunsyo niya na siya ang papalit sa kanyang kapatid sa klase pero lahat ay nagulat sa pangyayari kaya sinabi niya na makikipag-usap siya sa guro. Dumating ang guro at sinubukan niyang kumbinsihin ito na hayaan siyang pumasok sa klase. Unay tumanggi ito ngunit biglang naalala niya kung paano siya sinugod kaya't tinanggap niya ang alok niya sa takot at nagdiwang ang lahat dahil masaya sila na may bagong bersyon si Lily. Nag-aalala si Akutsu at naniniwalang aatake siya sa anumang sandali kaso alam niyang wala siyang magagawa sa ngayon. Nagpapanggap si Lilia na hindi pa nila nakikilala at ipinaliwanag na kapatid niya si Lily na nagkasakit kaya't di siya umattend sa klase. Nagsisimula ang klase at napapansin ni Akutsu na siya lang ay nakaupo doon kaya't naramdaman niyang pinadala siya upang bantayan siya. Nagtataka siya kung ano ang kanyang balak subalit siya'y nagkakamali lang pala sa pagpupusisyon ng kanyang lapis at biglang tumama ito sa kanyang ulo. Nagpapanggap siyang aksidente lang ito kaso mukhang may masama na intensyon si Lilia. Pumunta sila sa klase ng pisikal na edukasyon at na-amaze ang lahat sa kagandahan ni Lilia. Nagdesisyon siyang ipakita ang lakas ng isang anghel at sinadya niyang pumunta sa direksyon ni Akutsu na hindi sinasadya nito na siya ay sumasalungat upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Pero siya pa rin ay nauntog at nakikita natin si Akutsu na nasa upuan at napaisip kung bakit siya tinawag ni Lilia. Akala niya ay sasaktan siya pero humingi pala ito ng paumanhin sa pagsalakay niya sa kanya noong isang araw. Sinabi ni Akutsu na wala naman itong problema dahil ang lahat ay nangyari habang siya ay ginagampanan lamang, kaya walang dahilan para magalit at binanggit ni Lilia na siya ay isang kakaibang demonyo subalit ipinaliwanag niya na maaari rin niyang sabihin ang parehong bagay tungkol sa kanya dahil walang sino man ang magsosorry sa kaaway ng kanilang Panginoon, kaya't iniisip niya na parang si Lily rin siya. Ipinapaliwanag ni Lilia na ang mga avatar ay naaapektuhan ng kaluluwa ng kanilang Panginoon kapag sila ay nagsasanib, hindi lamang sa hitsura kundi pati na rin sa pag-uugali, ngunit may mga Panginoon na hindi pinapayagan silang magkaroon ng sariling kamalayan at ginagawang parang isang uri ng manika. Nilantad ni Lilia na interesado siyang pumunta sa paaralan upang masubukan ito sa kanyang sarili. Ipinapakita niya na maaari niyang maranasan ang lahat ng nararamdaman ni Lily kapag siya ay nasa loob nito. Ipinapaliwag na lahat ay nagbago mula nang dumating siya sa lupa. Ipinaliwanag niya na masakit na obserbahan siya mula sa langit at dito ay hinaharap niya ang serye ng mga hamon, ngunit nag-e-enjoy din siya sa kanyang buhay kaya't naisipan niyang pumunta sa paaralan upang makita kung ano ang nagbago. Gayunpaman, hindi pa rin maintindihan ni Akutsu kung bakit siya sinusubukan nitong saktan at ipinapaliwanag ni Lilia na ito ay isang aksyon ng protesta dahil si Lily ay nagkasakit dahil sa kanya. Lubos na wala pa rin itong kaalaman kaya sinabi niya na tanungin ang kanyang puso subalit wala pa rin itong ideya kaya nagsalita si Lilia ng direkta. Binanggit na alam niya na si Lily ay may pag-ibig pero siya ay nagde-date kasama ang ibang babae habang ito'y nanonood. Hindi pa rin makapaniwala si Akutsu sa narinig niya kaso tila naririnig ni Yuka ang lahat at ngumiti ito sa kanila at inanunsyo na mayroon itong kahilingan. Nagpa siya si Yuka na bisitahin si Lily kasama nila subalit ayaw nilang makita si Lilia at sinubukan nitong tumakas, pero hinawakan siya ni Akutsu dahil napagtanto niya na hindi ito humingi ng permiso kay Lily upang pumasok sa paaralan at napapayag siya na sumama sa kanila. Nakita ni Lily ang kanyang mga kaibigan at nagulat siya sa pagdating ni Lilia at nagtatangkang magpanggap sa harap ni Yuka na binanggit na hindi masyadong nagsasalita si Lily tungkol sa kanya. Kaya ginamit ni Lilia ang pagkakataon upang ibahagi ang lahat tungkol kay Lily at sinimulan niyang ibunyag ang mga lihim nito, subalit ito ay nagpapatnubay sa pasensya ni Lily at pinadala niya ito upang bumili ng sabon na iniisip ang pagsasauli ng papeles pagkatapos. Umalis si Lily upang bumili ng tsaa at nagsimulang maghinanakit sa pagpapadama niya ng pagiging mulat ni Lilia. Humiling si Yuka kay Akutsu na tingnan si Lily dahil sa kanyang sakit pero ito ay para lamang sa kanila at para maglaan ng oras sa isa't isa. Si Lily ay hindi pa rin gaanong naka-recover at natutuwa siyang makita ang isang Akutsu na sumasalo sa kanya upang hindi siya mahulog, pero naalala niya ang sinabi nito kay Yuka kaya't siya ay nagiging obsesibo. Nagtataka siya kung ano ang problema sa kanya kaya't sinimulan niya itong tanungin tungkol sa kanilang date ni Yuka habang tanda niya na hindi niya kontrolado ang kanyang emosyon. Inamin nito na siya ay nag-enjoy kaya't siya ay nagalit na sinabi sa kanya na umalis pero sa huli ay siya ay nawalan ng malay. Paggising niya, naroon siya sa tabi ni Yuka na humihingi ng paumanhin dahil sa biglaang pagdating niya at nagpapaliwanag na kailangan na niyang umalis. Kaso binanggit na si Akutsu ay mananatili hanggang dumating si Lilia at bago umalis si Yuka ay sinabi niya kay Lily na si Akutsu ay cool.
Sinabi rin niya ang salitang pamamaalam kay Akutso at sinabihan siya na huwag niyang sabihin ang salitang hindi, na naaalala ang sinabi niya tungkol kay Lily at doon ay na-realize niya ang sinabi ni Lilia kaya't muling inalala niya ang mga sandaling iyon ng araw kasama si Yuka, at napagtanto niya na marahil ay narinig niya ang lahat. Biglang narinig ni Akutso ang isang ingay mula sa kwarto at naalala ang sinabi ni Yuka, kung may nangyaring masama kay Lily ay pumasok siya sa kwarto kaso napagtanto niya na siya ay nagkakaroon lamang ng isang bangungot at tumawag ng tulong sa kanyang panaginip, humawak ito sa kanyang braso na nagpangamba sa kanya. Paggising ni Lily, wala na siyang lagnat at bumalik na sa normal kaso napagtanto niya na humawak siya sa kanya kaya't siya ay nahihiya. Ibinalita ni Akutso ang mga dahilan ni Lilia sa pagpasok sa paaralan at kung paano ito nagpasaya sa kanya kaya't nagsimulang magmayabang si Lily na si Lilia ay naimpluwensyahan niya. Alam niya na mas mapayapa ang mundo kung lahat ng mga anghel ay tulad niya pero muli siyang nahihiya, binanggit niya sa kanya na siya ay babalik na upang maghintay kay Lilia subalit hinihiling niya sa kanya na huwag umalis sa kwarto. Hindi niya nais magkaroon ng bangungot kaya't hinihiling niya sa kanya na hawakan ang kanyang kamay hanggang siya ay makatulog at pareho silang nahihiya dito. Ipinaliwanag niya na sinabi niya sa kanya na maari siyang umasa sa kanya kung siya ay mangangailangan kaya't hindi niya ito maaaring sisihin sa ginawa niya. Nagsimula siyang magpula at ito ang unang beses na nakita niya siyang totoong tapat sa kanyang sarili kaya't sumang-ayon siya at iniabot ang kanyang kamay, hinawakan niya ito subalit biglang dumating si Lilia at silang dalawa ay nagulat. Nakabili na si Lilia ng sabon at ipinahayag na naramdaman niya ang init sa kanyang dibdib kaya't nagtataka siya kung ano ang kanilang ginagawa, hindi sila makapagsalita ng malakas kaya't sila'y nagdurusang dalawa sa katahimikan. Kinabukasan ay masaya sina Lily at Akutso at plano nilang magkainan upang ipagdiwang ang paggaling ni Lily, pero biglang may dumating na lalaki upang sirain ang kanilang sandali at inilahad ni Lily na ito ay ang mata ng kanyang kapatid at napagtanto ni Akutso na ito rin ay isang anghel. Nagtataka siya kung sino si Akutso at siya ay nabigla kaya't ipinaliwanag ni Zai na siya ay kaklase ni Lily. Nagpa siya si Zai na ipakilala ang kanyang sarili at siya ay natutuwa na makilala ang isang kaibigan ni Lily. Siya ay nagpapaliwanag na matagal na niyang hindi nakikita si Lily kaya't nais niyang magkaroon ng oras na mag-isa kasama ito. Sumasang-ayon si Lily kaya't nagpaalam siya kay Akutso at tila may pag-aalala siya habang pinapanood ni Akutso sila na lumakad palayo. Napagtanto ni Akutso ang nangyari at siya ay masaya na hindi nahayag ang kanyang pagkakakilanlan, napansin niya ang kanilang ginawa at nagtataka kung ang kalooban ba ni Lily ay malapit sa kanyang kapatid, naalala niya na tila hindi komportable si Lily at nagtataka siya kung bakit iniisip niya na marahil ay mabait na tao si Zai, dahil siya ay ang kanyang kapatid kaya't iniisip niya na siya ay magiging maayos. Nakikita natin ang isang barikada na nilikha ni Zai upang makausap si Lily ng mag-isa. Iniutos niya rito na patuloy na yumukod at inamin na siya ay nagulat na may kaibigan na si Lily, pero ipinaliwanag ni Lily na si Akutso ay nasa parehong klase lang nila at walang koneksyon sa kanila. Tinanong niya kung bakit siya pumunta kaso kumuha siya ng espada at binalaan siya na huwag gumalaw ng walang pahintulot kundi siya ay masasaktan, humingi ng paumanhin si Lily sa kanya at ipinaliwanag ni Zai na siya ay pumunta sa ngalan ng kanilang nakatatandang kapatid at mayroon siyang nais itanong. Nagtataka siya kung paano niya napabagsak ang avatar na nabasbasan ng kanilang nakatatandang kapatid at naalala ni Lily ang kanyang pagbabaon ng sandata kasama ang isang Akutso. Pinaniniwalaan ni Zai na mahirap para sa kanya na mapawi ang avatar upang alisin ang basbas. Kaya't ipinaliwanag ni Lily na siya ay tumawag sa avatar out of curiosity at siya ay nakipaglaban para sa kanyang buhay nang ang kanyang kapatid na si Lilia ay sumalakay, pero siya ay nakakaya na napapabagsak ito at alisin ang basbas. Ipinaliwanag niya na hindi siya lumabas na hindi nasaktan at ipinapakita sa kanya ang isang lumang sugat. Nagtataka si Zai kung totoo ito at si Lily ay nagsisimula ng manginig ngunit nagpasya siya na hayaan na ito. Binanggit niya na siya ay ipinadala sa mundo ng mga tao upang labanan ang mga demonyo pero ang lahat ng mga demonyong hinaharap niya ay mga uri lamang ng hayop. Hindi niya maunawaan kung bakit wala pang humanoid na mga demonyo at tinanong si Lily kung siya ay tamad o may iniisip. Subalit ipinaliwanag ni Lily na ang humanoid na mga demonyo ay mas mahirap hanapin dahil sila ay may sariling isip, kaya't ipinahayag ni Zai na sa kasong ito ay nagpapakita lamang ng isang kawalan ng kakayahan. Inamin niya na siya at ang kanilang nakatatandang kapatid ay nag-aalala na siya ay may plano, dahil sa kanyang galit sa kanila at binabanggit sa kanya ni Zai kung paano siya itinuring ng kanyang kapatid na babae.
Ipinaliwanag niya na mahirap na hindi ito isipin pero tinanong si Lily kung bakit niya ito sinasabi at dahil sa siya ay nagpapasalamat sa trabaho na ibinigay sa kanya ni Zai, naiintindihan ni Zai at humingi siya ng paumanhin sa pagdududa sa kanya at narinig na niya ang lahat na kinakailangan at babalik siya sa kanilang nakatatandang kapatid kaya't pinuri niya si Lily sa magandang trabaho at nagpasalamat siya. Binanggit ni Zai na may isa pang bagay na nais niyang itanong at nagtataka siya kung siya ay sigurado na siya lang ang tumawag sa kanyang avatar, at ito ay nagwala lang dahil may biro ang kanilang nakatatandang kapatid para sa kanya. Ipinaliwanag niya na naglagay siya ng patibong upang magdulot ng abala sa kanya at nagtataka si Lily kung ano ang ibig niyang sabihin. Ipinaliwanag niya na may kondisyon upang aktibuhin ang patibong at ito ay magkaroon ng isang demonyo sa malapit kapag siya ay tumawag sa kanyang avatar. Bigla siyang nagtungo at binagsak siya sa lupa at siya ay sumusumpa ng kanyang sandata at nagtatanong kung walang demonyo sa kanyang tabi ng oras na iyon, at habang nasa loob si Lilia ay nagsisikap na makalabas kaso siya ay nakakadena ng mga tanikala ni Lily, at sinasabi ni Zai na huwag magsinungaling at tinatanong kung sino ang demonyo at ano ang kanyang itinatago. Nagtataka si Lily kung ano ang kanyang magagawa at naalala ang isang akutso na nakikita nito ang lahat mula sa isang malayo. At sinusubukan na manatiling mahinahon para hindi siya sumugod at doon ay di niya naiintindihan kung ano ang nangyayari at nagtataka kung bakit siya sinasaktan sa maraming oras na ito. Napagtanto niya na si Zai ay isang anghel na mas malakas pa kaysa sa kanya at humihingi siya ng paumanhin kay Lily. Nagsisimula ng lumayo at siya ay tumatawag sa kanyang boss at iniisip na si Zai ay isang mabagsik at malupit na anghel katulad sa mga aklat. Dahil siya ay naglaan ng maraming oras kay Lily, halos niya nalilimutan na niya ang tunay na mga anghel niya sa loob ay pare-pareho. Si Liz na naitatanong kung ano ang nangyayari at sinasabi ni Akutsu sa kanya na natagpuan niya ang isang anghel. Ipinaliwanag niya na hindi siya sumubok na makipaglaban mag-isa at tatakas siya hanggang sa malayo, kaso binago niya ang kanyang isip at ipinaliwanag kay Liz na iyon ang gusto niyang sabihin, pero sumugod siya at binanggit sa kanya na siya ay natuklasan na tumatawag. Naalala ni Zai na siya ay ang lalaki noong una, at siya ay nagtataka kung saan siya nanggaling at na-realize na siya ay tumalon mula sa tuktok ng gusali. Naiintindihan ni Zai na tinamaan niya ang kanyang pagkakakilanlan at napagtanto na si Akutsu ay dapat isang demonyo. Siya ay sumalakay sa kanya kaso iniiwasan siya ni Akutsu at napapansin niya na nagbago si Akutsu at binabanggit na nagsisinungaling si Lily sa kanya kaya't siya ay dapat maparusahan. Siya ay nagpasya na harapin muna ito at nagtataka si Akutsu kung paano siya makakalabas dito, pero biglang nahuli siya ng mga tanikala ni Lily. Tinatanong niya kung bakit siya dumating at binanggit na tapos na ang lahat, sinabi niya na kailangan lang niyang maghintay ng kaunting oras pero ipinaliwanag ni Akutsu na kusang gumalaw ang kanyang katawan at makita siyang umiiyak at doon ay nasira ang kanyang araw. Pinalaya siya ni Lily mula sa mga tanikala at ipinaliwanag ni Akutsu na kailangan lang nilang talunin si Zai nang hindi siya pinapatay. Ipinaliwanag ni Lily na wala siyang pagkakataon dahil maaari lang niyang gamitin ang kalahati ng kanyang kapangyarihan dahil sa kanyang guhit sa leeg, pero nagpasya pa rin si Akutsu na subukan. Kinikilala ni Zai na gusto niya siya, nagpasya siyang bigyan siya ng pagkakataon at kung magtagumpay si Akutsu ng isang tama sa kanya, magpapanggap siyang hindi ito nangyari. Sinusugod niya si Akutsu pero iniwasan siya ni Akutsu at sinuntok, pinadala siya ni Zai palayo at napagtanto ni Akutsu na ang kanyang sandata ay isang problema, sumugod siya ulit habang ginagamit ni Zai ang espada subalit pinuputol ni Akutsu ang kanya. Sumigaw si Zai at tinawag ang Cortez at may 4 na babae na umaatake kay Akutsu at natutunan natin na ito ay ang mga avatar ni Zai. Sinusubukan ni Akutsu na gumalaw ngunit ipinaliwanag ni Zai na parehong malakas sila. Tinatawag niya si Lily sa kanya at nagtatanong kung paano siya nagkaroon ng demonyo bilang kanyang kasama. Nagtataka si Zai kung sa pamamagitan ng pagseduce ito nangyari pero napagtanto na hindi niya magawa ito sa kanyang nakakaumay na katawan. Nagpasya siyang ipakita ito kay Akutsu pero umiiyak si Lily at lumalapit sa kanya na humingi ng tigil away. Pero tinanggihan siya ni Zai at ipinakita ang kanyang mga binti at nagagalit si Akutsu at nagtataka si Zai kung bakit siya kasama ng kalaban. Binanggit niya na wala si Lily ng pakpak ngunit naalala ni Akutsu na mayroon siya kaya't sinabi ni Zai na ipakita niya ito. Sumunod siya sa kanyang pakpak ngunit nagtawanan si Zai at nagtanong kung hindi alam ni Akutsu kaya't lumapit siya sa kanya at pinutol ang kanyang mga pakpak na itinuring na kanyang mga tanikala.
Binanggit ni Zay na ang mga pakpak ay simbolo ng kapangyarihan ng anghel kaya siya ay itinuturing na peke, at binanggit niya kay Akutsu na makita kung ano ang tunay na mga pakpak ng anghel.